Please remain standing. Our scripture reading is from the book of Colossians, chapter 4, verses 2 to 6, New International Version. Let us read the verses responsively and all together in the last verse. Verse 2. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. And pray for us too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly, as I should. Be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. Verse 6, all together. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. This is the word of God. You may now be seated. Ayan po, muli ay magandang hapon sa ating lahat at bago po tayo magsimula, tayo po ay muli manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa aming mga buhay. Pinupuri ka po namin, sinasamba at dinadakila sa lahat po ng iyong ginawa, O God. Salamat Panginoon sa iyong anak na si Jesus na iyong ipinadala sa amin upang kami ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, O God. Maraming salamat, Panginoon God. At sa hapon po na ito, patuloy nagabayan niyo po kami, Panginoon God. Ang bawat isa sa amin, bigyan po kami ng tainga, ng mata at ng puso, Panginoon, na handang makinig at sumunod sa iyong mga salita, O God. At dalangin din po namin, Panginoon, na bigyan niyo po ako ng boldness, ng wisdom, na maipahayag ko ng may kalinawan ang mensahe na yung nais na iparating sa amin sa hapon ito, O God. Maraming salamat, Panginoon God. Ito po aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, muli po ay magandang hapon at ngayon ay nasa ikatlong linggo na tayo ng Disyembre. At this week din ay Pasko na. Kaya bati mo yung katabi mo, Merry Christmas na. Ayan. So dahil next week, ang ating Christmas Fellowship ay tapos na ang Kapaskuhan. Kaya unahan din natin na batiin ang bawat isa. At nagpapatuloy tayo sa ating pag-aaral sa Colossians. Ayan, at sa Colossians ay magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral. At ngayon ay huling chapter na ng ating Colossians. Pero balikan natin yung ating mga pinag-aralan. Makita natin doon sa chapter 1, makita natin doon yung the supremacy of our Lord Jesus Christ. Nakita dito, Christ is the image of the invisible God. Ayan, so sa chapter 2 naman, makikita natin doon yung the fullness of Christ at nakita din natin dito yung napag-aralan natin na dapat hindi tayo maging legalistic pagdating doon sa mga traditions or sa mga ibang bagay at nakita natin ito yung kadyusan, yung fullness of the deity of Christ sa chapter 2. And then doon sa chapter 3, mga napag-aralan natin ng mga nakaraang linggo lamang, ay makikita din natin dito yung bilang tayo naman, bilang mga citizens of heaven, ano yung dapat natin gawin? So ano yung una, yung clothing of a heavenly citizen. So ano yung dapat nating tanggalin, tapos yung ano yung dapat nating isuot, na ituro yun ni Pastor Richard. And last week naman, yung priorities ng atin bilang mga heavenly citizen. At sa chapter 2 din, makikita natin yung instructions ni Apostle Paul doon sa bilang mga family of faith ay additional instructions yun sa verses 18 hanggang 25 na hindi na natin yung pag-aaralan dahil normally palagi naman natin na pag-aaralan about yung sa husband and wives, yung sa mga masters and slaves, ganyan. Kaya ngayon ay pagpapatuloy tayo sa chapter 4 na. So yung last two topic natin ngayon, ang dalawang linggo na ito hanggang next week, yung matatapos na natin yung buong chapter ng Colossians. And praise God, natapos natin yung Paul's letter sa Colossians na bago matapos ang taon na ito. Ayan. At makikita natin dito yung further instructions and final greeting. So yung pag-aaral natin ngayon ay yung instructions pa ni Apostle Paul sa atin at ganoon din next week naman yung mga huling greetings ng ating ni Paul sa mga Kristiyano sa Colossians. Kaya ang title ng topic natin ngayon, ang message natin is The Mission-Driven Life. So ito yung ating pag-aaralan at
sa verses na binasa natin, yung 5 verses na binasa natin kanina, ito yung ating hihimay-himayin at ano ba yung matututunan natin sa Kristiyano kung paano tayo ay magbabahagi ng gospel or yung mabuting balita ng kaligtasan. At kung napansin nyo sa mga inawit natin kanina, yung we are not ashamed of the gospel, tapos yung the mission, natuwa nga ako, hindi ko naman ni-request pero parang swak na swak yung kanta na yon topic natin about yung sa mission or dun sa nais ipagawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. So tanong ko lamang po, what drives you? So ano yung something that you are passionate? At sabi ito, what is it in your life that motivates you to get up each morning? What gives you energy and passion in your life? So may mga tao kasi that they are very passionate pagdating sa sports, merong passionate sa pagdating sa music, meron naman they are passionate dun sa arts, o kaya they are passionate about sa success or sa work life or sa money. So ito yung mga bagay na nagmo-motivate sa kanila. Ito yung mga driving force kung bakit sila nabubuhay. Ito yung purpose nila sa kanilang mga buhay. Sabi nga ni David Pawson, sabi niya, I never thought I will reach 90. Oh, praise God, grabe no? Umabot siya ng 90. So it looks like as if the Lord has more work for me to do. And it's been a joy to serve you. So at the age of 90, ang purpose niya or ang mission niya pa rin is to serve, ay maglingkod sa kanyang congregation or kung saan man siya dinala ng ating Panginoon. At kung titingnan natin, tayo dapat ay mga mission-driven. So, yun nga kanina, iba-iba yung mga nagmo-motivate sa atin. Paano kaya tayo magiging mission-driven para ang ating buhay ay mission-driven life? Ano bang ibig sabihin itong mission-driven? Mission-driven means that you live your life in pursuit of your purpose. So ano ba yung purpose natin? Kanina sa inawit natin, ang mission natin is to love the Lord your God. To love the Lord our God. Ayan, with all our heart. Ayan. At syempre, mag-spread ng gospel. Isa yan sa dapat purpose natin. And mission-driven individuals make day-to-day choices that are aligned with their values. They seek their own path and appreciate paths that are not their own. They seek to know and contribute to the world beyond themselves. So, hindi naman sila parang lone ranger na ayaw nila yung ibang mission or yung purpose ng ibang tao. Kumbaga, ina-appreciate din nila yun. Though, meron silang sariling purpose din. Meron din silang something na nagmo-motivate sa kanila. And there are also two kinds of church. There is one na mission-driven church and meron din tinatawag na member-driven church. Yung member-driven church, they are masyado silang focus dun sa number or dun sa quantity ng membership. Na hindi sila focus dun sa mga changes. Ayaw nila na may mga pagbabago. Dahil pagka meron naman pagbabago sa church, maaaring yung mga members, mabago na naman, aalis, ganyan. So ang mission-driven church daw ay ganito. They are focused on accomplishing their God-given mission as a church. They are willing to do whatever it takes to get the job done. This usually involves making frequent changes in order to be more and more effective, thinking outside the box, and being willing to take big risks. So tayo ba bilang church, bilang bagong church, are we willing to take big risks? I think we are a mission-driven church kasi marami pa tayong mga inaaral pa, marami tayong mga changes na ini-implement sa ating young church para mas ma-improve pa natin, mas mapaganda pa natin yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. At kung makikita natin, ang ibang churches din, they are driven with yung tradition or yung purpose nila ay masyado silang into old style or tradition. Hindi sila nag-i-improve or nagbabago ng mga systems. So tayo habang lumalakad tayo, nagbabago yung environment natin, nagbabago yung technology, nagbabago yung panahon. Hindi naman sa ibig sumasabay tayo suso, pero dapat nakakatulong yun para mas ma-improve natin ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kung titingnan natin, yung ating mission, meron pa kayong bulletin, ayan, ang mission ng ating church is
to reach and care for people, training and equipping them for God's service. Ayan, kung titingnan natin. And transforming lives. Through worship, discipleship, outreach, and fellowship, we aim to be a community of believers living out the gospel and positively impacting the world around us. So, hinighlight ko dun yung living out the gospel. Kung ang tanong natin sa hapon ito, are we as a church living out the gospel? Are we sharing the gospel as we should? Kumbaga, hindi ba ito ay para lamang sa isang ministry sa ating church o dapat tayo, kasama rin ba tayo dito? So yun ang titingnan natin sa hapon na ito. And there are 3 areas of life that we must consider if we are serious about sharing the gospel. So meron 3 areas sa ating buhay na kailangan tinitingnan natin ito, kinukonsider kung tayo ay seryoso sa pag-reach out or dun sa pag-share ng gospel. Una is the way we pray. Pangalawa is the way we live or yung ating pamumuhay. At ang pangatlo is the way we speak. So, alam niyo yung walkie-talkie? Sinong nakakaalam ng walkie-talkie? Sino nakagamit? Yung iba nakagamit. Hindi ko naabutan yung walkie-talkie. Pero yung walkie-talkie, so ito parang pray, walkie-talkie. Di ba? The way we pray, the way we walk, and the way we talk. So ito yung titingnan natin. So una na tingnan natin is the way we pray. Bata pa lang tayo, for sure, naturuan na tayo na mag-pray. Sa school, ganyan. Sa school, kahit kami ang school namin, Catholic, hindi siya Catholic, actually school. Ano pala siya? Public school na pumupunta yung mga sisters dun sa Catholic Church para turuan kami na mag-pray. At yun nga, pag na-memorize mo yung sumasampalataya believe, best in religion. Parang yun yung alam ko na naging best in religion, kaya yung classmate ko kasi na-memorize niya yung prayer na yun. And we are taught also yung mga iba't ibang prayers like yung Our Father or yung Hail Mary, glory to be, ganyan. So parang yun yung prayer na minsan alam natin nung bata tayo at hindi natin alam paano ba talaga yung tamang prayer. So parang naging repetitive yung prayers at memorize talaga natin yun. So yun yung parang alam natin sa prayer. At ngayon, bilang mga Kristiyano, sometimes hindi natin alam paano ba talaga yung tamang approach or ano yung dapat natin gawin para mag-pray tayo. And marami na tayong mga pag-aaral na nakita paano ba yung mag-pray. And merong simple na way or pattern na sinusunod ko sometimes. Or syempre, iba-iba naman yung way kasi ang prayer is a communication sa ating Panginoon. There are 2 patterns. Yung una is yung Acts pattern. Ayun kung sinong familiar dito. So, mostly siguro iba ginagamit to. At meron din yung acronym na PRAY. So, ano ba yung acts? Siyempre, alam natin yung A is adoration. We praise God for who He is. Yung sinasamba natin siya, nasabi natin yung mga attributes niya, talagang pinupuri natin siya. And then there is the C, which is confession. We ask forgiveness dun sa mga kasalanan natin, na nagawa natin. We confess at we also ask na mapatawad din natin yung mga tao na nagkasala sa atin, at tayo rin na mapatawad tayo sa mga kasalanan na ginawa natin. And there is the T, which is thanksgiving. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Pinagpapasalamat natin. Dapat part yan ng ating prayer. And then, yung S, which is supplication. Sometimes, ito na lang yung laman ng prayer. Supplication. Lord, pahingi noon. Yung gano'n na yung prayer. So, there is also one pattern, which is yung pray. Yung una is yung praise, which is parang adoration. We praise God, we glorify God doon sa kung sino siya, at papasalamat din tayo. And then there is the repent, which is parang yung counterpart niya yung sa confession. And then we ask doon sa Panginoon kung ano yung mga prayer request natin. So ito yung sa A, parang yung supplication. And then we yield or we submit to God sa will niya, na yung kalooban mo yung masunod. So ito ay isang pattern na pwede nating sundin. Kung nahihirapan tayo, paano nga ba mag-pray? So pwede nyo itong sundin kung gusto nyo. And of course, wala namang sunod-sunod. Bahala kayo. Basta, alam mo, sincere kayo sa inyong pananalangin. So tingnan natin yung 3 aspects of prayer dun sa verses na binasa natin. Di ba sabi dun sa verse 3, verse 2 actually, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. So ang unang aspect ng prayer na makita natin dito ay yung persistency. Ayan. Sabi dito ay devote yourselves to prayer.
Ayan, persistency. Ano ba yung ibig sabihin ng persistency or yung to devote? Devote in NIV, continue in King James Version. Ang Greek word to ay proskartereo, to persist in something. To be busy oneself with, be busily engaged in, be devoted to give it your steadfast attention, to persevere, to hold fast and not let go. Galing sa dalawang word na pros, na on and at, and cartereo, be steadfast and endure. So, ang ibig sabihin to is, constantly, continually, mag-pray tayo paulit-ulit at lagi tayong manalangin. Di ba? Pray without ceasing. So, persistently, ay mag-pray tayo. Kaya yung kanina, yung sa prayer, yung sa pray na binigay kong acronym, may kadugtong yun actually, yung E at saka yung R. So, syempre, nagpe-pray tayo, we should expect results. Yun yung E. Whatever the results, yes, no, or kung ano man, we are expecting yung results. And yung R, ito na yung we should return often. Yan, ito yung persistency. Dapat babalik tayo. Hindi naman ang ibig sabihin nito, ang idea ay wala tayong gagawin kundi mag-pray na mag-pray. Siyempre, hindi naman pwedeng gano'n. Meron din tayong ibang dapat gawin. Pero ang idea is, every time, babalik tayo sa ating Panginoon para manalangin. So, yun yung unang aspect ng prayer. Yung pangalawa is watchfulness. So, being watchful, sabi dito, at sa NRSV naman ay keeping alert or watch sa King James. Ang Greek word niya ay Gregorio. To stay awake, be watchful, figuratively, is to be in constant readiness, be on the alert. So ito yung ibig sabihin niya. Sa Ephesians 6:18, sinabi nito ni Apostle Paul, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. So ano ba yung ibig sabihin ng be watchful in prayer? Tatlong bagay. Una, watchful can be translated as awake. Ayan, tingnan mo yung katabi mo, baka hindi na awake yan. Awake, so awake. Yan, sa Mark 14:37 to 38, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostles, nung nagpe-pray siya, sabi to, then he returned to his disciples and found them sleeping. Di ba? Tingnan mo nga yung katabi mo, baka sleeping na yan. Sabi niya, Simon, he said to Peter, are you asleep? Could you not keep watch for 1 hour? Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. So yun yung, dapat ang pagiging watchful is pagiging gising. Sa general orders, sino yung nakaabot ng CAT? So mga batch natin dito, di ba? Sa isa sa mga 11 general orders niya, yung number 11 is to be especially watchful at night. So dapat naging pagbabantay, mapagmatagising. Kasi pag hindi ka gising, malalampasan ka ng kaaway. So yun, dapat gising tayo. So una, ibig sabihin is awake. Pangalawa naman is alert. Ayan, yung watchful daw is pagiging alert. One of the temptations we must fight against in our prayer life is the tendency for our thoughts to wander. Na-experience nyo na ba nagpe-pray kayo, tulog na kayo? Pag nag-amen na. O kaya magkakasama kayo, nagpe-pray, yung kasama mo tulog na. Nag-amen na lang pala. It's easy to begin praying and then leave our prayers to begin to think about something else. Para nagpe-pray ka, pero biglang iba na yung naiisip mo. Kaya dapat pag nagpe-pray tayo, is yung time na alert. Kasi pag magpe-pray ka bago matulog, baka hindi ka na makapag-pray. Ayan, so we must find time na tayo ay alert. We should be alive, alert, awake, enthusiastic. So yung pangatlo, hindi enthusiastic. Kasi nga, alive, alert, awake, enthusiastic. So dapat hindi tayo ganyan. So we must be alert in our prayer life. So yung pangatlo, enthusiastic, hindi. Vigilant. So watchful can be translated as vigilant. Ang ibig sabihin daw ng to be vigilant is to be careful or to be observant, on the lookout for possible danger. Dito yung word na vigilante yung galing eh. Yung mga vigilante, diba? Yung titingnan nila yung mga masasamang nangyari at they fight for justice. Diba? Sila yung mga vigilante. So ayaw nila ng mga injustices. And sometimes we are not aware dun sa
mga paligid natin, meron pala itong prayer concerns. So dapat we must be vigilant. So mamaya, hindi mo alam yung katabi mo pala, matindi na pala yung kanyang prayer request na pinagdadaanan. So dapat vigilant tayo. So one of the reasons many of us are not vigilant in our prayer lives is simply because we are unaware of the world's needs. Kumbaga hindi natin alam yung mga nangyayari sa paligid natin. Kaya parang hindi natin na ipagpipray kung ano yung nangyayari sa ating paligid. So dapat we must be awake, alert, and vigilant. Nakakanta yun, alive, alert, awake, enthusiastic. Hindi pala yun. So yun yung pangalawang aspeto. So una is persistency, pangalawa is watchfulness, at ang pangatlo ay thankfulness. Ayan. So kasama sa prayer natin is yung thanksgiving. So dapat sa prayer natin laging mayroong pasasalamat. Sa NIV is being thankful, sa NRSV at King James ay thanksgiving yung sinabi. Ang Greek word na Eucharistia. Ayan. So the expression or content of gratitude, the rendering of thanksgiving. So prayer includes thankfulness, which is the language of faith. When we thank God for what He has done, it encourages us in faith to expect answers to our other prayers. So kung lagi tayong may gratitude or pagpapasalamat na sa ating panalangin, we can expect answers din dun sa mga iba pa nating mga pinagpipray. At kagaya nga na nabanggit ko kanina, yung results na ina-expect natin is not always yung align sa yung gusto natin. Kasi maaaring hindi yun yung will ng ating Panginoon. Kaya dapat lagi tayong nagpapasalamat sa ating Panginoon. So how can we stay in a spirit of thanksgiving? Una, in order to remain thankful, we must be convinced that the character of God is always good. Always remember na ang ating Panginoon ay mabuti. Yung kanyang character niya. Sa Psalms 107 verse 1, give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. So unang point yon. Pangalawa, we must be convinced that God is all-wise. So alam natin that God is all-wise. Hindi siya nagkakamali. Alam niya yung kalooban niya para sa atin. The only wise God, to the only wise God, be glory forever through Jesus Christ. Amen. Sabi sa Romans 16:27. And lastly, we must be convinced that God is sovereign. So, siyempre, dapat nating tandaan na ang ating Panginoon ay sovereign siya. Siya yung pinakamakapangyari sa lahat. At alam niya kung ano yung nangyayari sa ating buhay. Sabi sa Ephesians 1:11, in Him, we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. Sa Ephesians 1:11. So, ito yung three aspects of prayer. So, tingnan naman natin sa pangalawang point is what to pray. Ano naman yung ating dapat na ipag-pray? So, binasa natin sa verses 3 to 4, sabi ito, and pray for us too, that God may open a door for our message so that we may proclaim the mystery of Christ for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. So, prayer talaga ng lahat ng nagpo-proclaim ng message na yung message na ating ipinoproclaim ay clear na mai-share or maibahagi sa ating binabahaginan. So, simply put, it is to pray for opportunities to share the gospel. Pero titingnan din natin ng apat na bagay na dapat nating maipag-pray base dito sa mga verses na ito. Una, we must pray for the ministry team. Kasi si Paul, kaya sabi, pray for us too. Hindi naman siya nag-iisa. Meron din siyang mga kasama. Along with Paul are his co-workers, si Timothy, nakita sa verse 1 ng chapter 1, and others, including his fellow prisoner na si Aristarchus, sa chapter 4, sa mga sunod na verses, si Mark, si Jesus Justus, si Epaphras, si Luke, and Demas. Itong mga name na ito, next week, mapapag-aralan natin yan sa ating message. Okay? Some were well-trained workers by now, able to minister independently. Others, Paul probably had with him to train for future ministry. Paul asked prayer for the whole team. So, isa sa dapat ipinagpipray din natin ay yung ministry team. So, meron din tayong evangelism team dito. Alam nyo ba yon? So, meron tayong MMK. Ano yung MMK?
Sabihin nga rin sabay-sabay, mga mamamalakaya kay Kristo. Dapat masabi natin lahat yun. Pag hindi nyo nasabi yun, hindi kayo makaka-join sa ministry. Mga mamamalakaya kay Kristo. So yun yung ating evangelism team. Dapat ipinagpipray din natin sila sa lahat ng mga hahayuhan din nila, sa mga pinupuntahan nila. So ipag-pray natin sila mismo. So kasama dapat sa ipinagpipray natin yan. So yung pangalawang prayer naman is to pray that God will open doors for the message of Christ. So we should pray for open doors. Ano ba yung open doors? Open doors, one of the ways that missional Christians pray is for open doors. Paul, while in prison, was praying for open doors to reach people. Ito yung mga opportunities na dapat nating pinagpipray. Si Paul, instead na, alam natin na nasa house arrest siya, so nasa prison siya, hindi niya pinag-pray yung comfort. Hindi niya pinag-pray na ma-open yung door ng cell. Kundi yung open door for the gospel opportunity. Yun yung kanyang ipinag-pray. Yung open door, it signifies opportunity in New Testament. So makita natin sa mga verses na ito. Sa Acts 14:27, sabi ito ay, Paul and Barnabas reported that all that God had done through them and how He had opened the door of faith to the Gentiles. So nakita natin yung God opened the door of faith to the Gentiles. Sa 1 Corinthians 16:8-9, sabi ito ay, but I will stay on at Ephesus until Pentecost, because a great door for effective work has opened to me. Sa 2 Corinthians 2:12, I went to Troas to preach the gospel of Christ and found that the Lord had opened the door for me. At sa Revelation, sabi ito, to the church in Philadelphia, see, I have placed before you an open door that no one can shut. Sa Revelation 3, chapter 8. Ang tanong ngayon, are you praying for open doors in your life? Yan, tanong niyo sa sarili niyo, nagpe-pray ba kayo ng opportunity to share the gospel? Are you asking for open doors to be a light in your workplace or with your family? Are you asking for open doors for the church to reach more people, to train more students, and to be a blessing to the nations? Kasama ba sa pinagpipray niyo ito, yung open doors? Open doors para sa opportunity to share the gospel? So kung hindi pa, dapat kasama sa atin to, yung pray for open doors. Pangatlo, we must pray for the mystery of Christ to be made plain. Kasi nga, hindi naman yung gospel ay mysterious. Kumbaga, mystery na minsan mahirap maintindihan. So, the goal of evangelism is to make a mystery clear. The gospel is not a mystery because it is confusing or obscure like a tricky riddle. Hindi naman siya yung confusing or yung nga tricky. Ayan, it is a mystery because no one would ever know it or think of it unless God had made it plain. At kung makita natin sa mga previous verses din sa Colossians, lagi nababanggit yung mystery. Sa Colossians 1:27 dito ay, to them, God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Sa Colossians 2:2, sabi naman, that their hearts may be encouraged, being knit together in love, to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery, which is Christ. So ano ba yung mga mystery na normally pinagpipray natin that God will make it clear? That the Son of God should become man. So sa iba, parang, bakit kaya? Question yun sa kanila, no? That He should live a life of poverty and love. That He should die in the place of sinners and bear the curse of the law though He was sinless. That He should rise from the dead and reign in heaven today. Though the ungodly should be justified by faith. That the Jew and Gentile, red and yellow, black and white should be reconciled in one body to God. And that Christ should dwell in our hearts and seal us for glory. So, sometimes, questions din or mga mystery sa iba na kailangan natin i-make it clear or plain for them when we are sharing the gospel. At yung pang-apat na prayer ay yung prayer request is yung pray for clarity of speech. Of course, ito yung isa sa mga kailangan natin pag tayo ay nag-explain, pag nagtuturo tayo, pag nag-share tayo, kailangan clear
Kasi baka 10 ulit na natin sinasabi, dahil hindi clear ang ating sinasabi, hindi pa rin naiintindihan ng ating sinishare. Sa verse 4, sabi ito ay, pray that I may proclaim it clearly as I should. Yung ibig sabihin ng proclaim clearly sa NIV, reveal clearly sa NRSV, or make manifest, ay galing ito sa two words na laleo, which is the common word for to say or to speak, and panero, to cause, to become known, disclose, show, to make known. So, ibig sabihin, yung talagang malaman, makita, maintindihan, to make known. So, ma-disclose kung ano man yung bagay na yun na hindi clear. So, yun yung ibig sabihin ng verses na yun. Sa Ephesians chapter 6, verses 19 to 20, sabi dito, ito rin ang prayer ni Paul, pray also for me that whenever I speak, words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. So, yun yung prayer talaga, no, na make clear yung gospel dun sa tao na sinesharan. For which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should. So, we must pray for clarity of speech, because the job of the real teacher or preacher is to make the Word of God clear and plain to the hearer, to make it known, to share the gospel in such a way that people understand. So ito talaga yung role natin bilang mga teacher, bilang mga preacher, bilang mga leaders ng SG sa discussions. Dapat naiintindihan natin yung tinuturo natin, naiintindihan nila kung ano yung sinishare natin. So of course, yun naman yung goal natin. So yun yung point number 1 natin, the way we pray. So punta tayo pangalawa, which is the way we live, yung walkie. Kanina yung pray, so punta tayo sa walkie. So verses 5, sabi ito ay, be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. So be wise in the way you act toward outsiders. So dapat daw tayo maging wise, magkaroon ng wisdom. Sabi ito, wisdom in this context means to choose the best and most appropriate actions in order for others to see and come to know Christ. So yun pala, kasi maaari na yung actions natin or yung pamumuhay natin, yun yung tinitingnan ng mga outsiders. So titingnan natin mamaya. Sa Ephesians 5:15 to 16, ganito rin ang sinabi, parang similar kasi nga isa sa mga kasama din to sa prison epistles. No? So be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. So payo dito ni Apostle Paul, be very careful how you live. So dapat maging maingat tayo paano tayo mamuhay. Dapat wise, hindi unwise. Sa 1 Timothy 4:16, ito rin sabi ni Paul kay Timothy, watch your life and doctrine closely. So dapat bantayan din natin yung ating buhay at ang ating doctrine. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. So dapat tintingnan din natin yung ating way, yung pamumuhay natin. Dapat maingat tayo. Hindi yung maingat tayo pag nasa church lang. Pag nasa labas, okay, kung ano na mga ginagawa natin. So tingnan natin, be wise in the way you act toward outsiders. Yung outsiders na tinutukoy dito ay yung mga non-Christians. Okay? They are those people still outside the Christian faith. God says we need to be wise in the way we act towards non-Christians. In other words, our walk needs to match our talk, because rightly or wrongly, people will judge our talk by our walk. And tandaan din natin, once we were also outsiders. So, ganun din, maaaring dinadjudge din natin yung mga insiders tayo, yung mga nasa church. Ganyan pala sila. So, dapat maging maingat din tayo. So, kung paano natin tinitingnan yung mga outsiders. So, sabi dito, our walk needs to match our talk. So, diba, familiar kayo sa walk the talk or practice what you preach. So, preach tayo ng preach pero hindi naman natin ginagawa o hindi yun ang ating ipinamumuhay. So, dapat nagmamatch sila yung ating talk at saka yung walk. So, paano tayo magkaroon ng wisdom para tayo ay makapamuhay ng maayos? There are 4 sources of wisdom. Una, sa meditation on the scriptures, ng Bible.
The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. So sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon, makakukuha tayo ng wisdom. Sa James 1:5, if anyone of you lacks wisdom, let him ask God through our prayers. So nakakakuha rin tayo ng wisdom. Sa pamamagitan ng mga sound counselors o sa Book of Proverbs, sa mga matured, sa mga leaders natin. So pwede rin tayo makakuha ng wisdom sa kanila. Pero dapat maging masuriin din tayo. Baka hindi wisdom ang makuha natin sa kanila, no? So dapat sinusuri din natin. And the practice of principles in real life experience, yung ating pamumuhay din. Ayan, yung mga experiences natin. Siyempre, alam natin, sa Hebrews 5:14, yung mga aral na yan, na distinguish natin yung between right and wrong. Kasi kung may wisdom ka na, at hindi mo pa rin nadidistinguish yung right and wrong, baka ibang wisdom yon. So, dapat alam natin kung ano yung tama at mali. And then, make the most of every opportunity. Yan. Ang ibig sabihin pala ito is to redeem the time, to buy up the time. So, make the most of is galing siya sa Greek word na exagoroso. Goraso. The basic meaning is to deliver or liberate, to gain something, yan, to make the most of. Ayan, yung pangalawa naman, yung opportunity is the time or kairos. A word that carries the idea is yung favorable time or yung opportunity. So natandaan natin, tinuro dati ni Freddy, kairos at saka chronos. Yung chronos, yung mga time na nasusukat. Ito naman yung mga moments, yung mga precious moments. So dapat mas binavalue natin yung kairos, yung opportunity. So sabi dito ay, in order to redeem our time and make the most of our opportunities, we must be conscious of opportunities to share the gospel or to encourage someone in the faith. And like kong example, yung opportunity, no? Yung babaeng kalbo na mahaba ang buhok niya sa harapan. So imagine niyo yung babae, mahabang-mahaba yung buhok niya nasa harapan, tapos sa likod, walang buhok kalbo. So dapat pag dumaan na yung babae na yon, sunggaban niya na yung buhok niya. Kasi pag nakalampas siya, wala na kasi siyang buhok. Hindi niyo na makag-grab yung opportunity na yon. So ganun din, pag may opportunity to share the gospel, sunggaban agad. Okay? And there are 5 reasons why we are not witnessing. Una, we don't think people are interested. Kaya parang hindi natin ginagrab yung opportunity. Baka hindi naman interested tong kapatid o kung sino man siya. Ayaw niya ng gospel. O yung buhay niya, talagang hindi niya magiging interesado. Tapos we don't believe their laws. Hindi tayo naniniwala. O kasi hindi nga siya, parang hindi mo na alam kung ano yung buhay niya. Kaya parang hindi tayo naniniwala na siya rin, kailangan niya rin yung Panginoon. We don't want to be rejected. Isa yan sa mga reasons. Nahihiya tayo, ayaw natin na nire-reject tayo pag nag-share tayo. We are not living the good news. Tayo mismo, hindi natin pinamumuhay yung good news or yung evangelism. Kung paano tinanggap natin ang ating Panginoon. And we don't know what to say. Hindi natin alam kung ano yung sasabihin natin. Kaya nahihiya tayo mag-share. Kasi parang hindi ka aral, hindi mo pinag-aralan kung ano yung i-share. Kaya nahihiya na tayo mag-witness. Sabi nga sa Romans 1:16, inawit natin kanina, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile. Dapat hindi tayo nahiya na i-share yung gospel. Sa Romans 10:14-15, sabi ito, how then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? So paano nga naman nila malalaman kung wala nagsishare sa kanila? Sa verse 15, and how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Tingnan mo yung paa mo. Tingnan nyo nga yung paa nyo. Beautiful ba siya? Kasi hindi ka nag-preach ng gospel, hindi ka nag-share ng good news. So para matawag na meron kang beautiful feet, share or bring the good news. Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Makita natin dito sa Acts 1:8, we must share with those in our world, yung Jerusalem. Sino yon? We must start dun sa close sa atin, yung family, friends, yung mga lagi natin nakakasalamuha. We must dare to reach beyond our world, yung Judea and Samaria. We are called to share the good news with those
who are different from us. Yung minsan mga difficult people, mga tao na hindi nakakasalamuha. We must reach out to them also. We must care about the whole world, end of the earth. We must never forget that God is a global God and He expects us to love the lost and to go everywhere with the gospel. Pwede na tayo mag-share, mag-evangelist, maging missionary. Hindi na natin kailangan magpunta sa iba-ibang bansa para mag-travel. Parang reason lang na maging missionary. Pero we can start with our Jerusalem. Ayan, so pwede tayo mag-share, maging missionary. Saan ka maging missionary? Sa kapitbahay. Di ba pwede naman? Bakit kailangan pa pumunta sa Timbuktu kung saan man? So dapat, yun na, simulan natin yung ating closest sa atin, yung Jerusalem. If we care, we must dare to share Jesus with the lost and dying world. So kung talagang nagki-care tayo, nag-share tayo ng gospel. And lastly, ang ating third point, so yun yung walkie. Punta tayo sa talkie, the way we speak or the way we talk. So verse 6, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. So tatlong points ang makita natin sa verse na ito. Una, let your conversation be always full of grace. Let us be gracious. And this means that the words that come out of our mouth should be purposeful, edifying, loving, thoughtful, and kind. This was the testimony that people gave concerning Jesus in Luke 42. All spoke well of Him and were amazed at the gracious words that came from His lips. Dapat gracious tayo. Kasi ikaw mismo tayo din, nakatanggap din tayo ng grace. Yung grace dito, ang Greek word is charis. No? Tayo mismo, nakatanggap tayo ng grace mula sa ating Panginoon. Pag nag-share tayo, ganun din. Wag naman nating ipamukha sa sinesira natin, senior ka, kailangan mo talaga. Parang ganun, no? Hindi gracious. Yun, ma-offend or madadala sa'yo. So, dapat maging maingat tayo sa ating speech. So, let us be gracious. Pangalawa, let our words be seasoned with salt. Ibig sabihin, wholesome, attractive, interesting. Ayan. So, sino mahilig sa asin? Wala naman siguro. Pero gusto natin yung pagkain natin may alat, no? May lasa. So, dapat ganun din sa ating pag-share. Yung asin kasi, nung time ni Paul, dalawa yung use. It was used as a preservative from spoiling, which implies that our speech should be pure and free from corruption. It should show those whose lives are spoiled due to sin, how they can be restored through the gospel. So bilang preservative, dapat ganun din. Maipakita natin sa kanila na yung gospel, kung kahit gaano man sila kasama, pwedeng-pwede silang magbago. Ayan, so dapat ganun. And also, salt was used as a spice to make food more tasty. Our presentation of the gospel should stimulate people's taste to want more. So dapat ganun, hindi yung pag nag-share tayo, hindi na siya babalik. Kasi parang, na-bored na siya, or hindi siya naging interested sa gospel. Sabi nga ni Howard Hendricks mula sa DTS, sa Dallas Theological School Seminary, it is a sin to bore people with the gospel. So kasi, sabi niya, so dapat maging interesting din tayo sa ating pag-share ng gospel para bumalik sila. And there are ways how we not bore people with the gospel. So simple ways na pwede nating tingnan. Una, prayer. Of course, tinuturo natin. Dapat nagpe-pray tayo unang-una bago tayo mag-share ng gospel. Pangalawa, work at it. So practice natin yung ating pag-share. Kung ano man yung gagamitin nating pattern or tracks. Practicein natin palagi yan. Listen to yourself. Pwede mong i-record yung sarili mo. Parang hindi pala magandang pakinggan. So, mababago mo, no? Paano ka mag-share ng gospel? And then, we should get feedback. Feedback kanino? Pwede ka mag-practice sa ka-SG leader mo or sa asawa mo. Parang ganon. Mag-practice ka sa salamin, tapos hingan mo ng feedback. Parang ganon. Panglima, we must be creative. So, get creative. So, paano? Magbasa tayo. Ayan, marami tayong makukuhang mga examples or mga ways or mga techniques para tayo maging creative.
Gumamit tayo ng mga illustrations, yung mga easy, yung mga madadali na maintindihan na illustration. Okay? Para mas maganda, na mas madali niyang maintindihan. And lastly, importante, yung eye contact. Dapat pag sinisiran mo siya, tingnan mo naman din sa mata. Baka mamaya, parang hindi naman interested to nagsishare. So, simple, lang to, no, mga pamamaraan. And ito rin, pwede rin itong ating gamitin. Though we have yung God's Law and God's Son, isa rin ito sa ginagamit ko. Yung isang maliit na card, yung gift of God. So, sa Romans 6:23, isang card to na pag binaligtad, sabi diyan, for the wages of sin is, ano nababasa niyo po? Death. So, pag binaligtad mo yan, yung ambigram na yan, makikita mo na, but the gift of God in Christ Jesus our Lord is eternal life. So, life and death. At sa likod niyan, makikita mo, kung hindi mo alam kung paano i-explain, yung explanation ng bawat word, yung for, yung wages, yung sin, yung death, yung but, God, lahat ng mga pwede mong i-explain. Pwede mo lang sabihin. Kasi, maaari yung session mo, meron lang siyang 5 minutes. So, pwede mo siyang ibigay din sa kanya after. So, pwede itong magamit, mga simple tools. Meron tayong 4SL. So, maraming mga pamamaraan or yung Romans Road. Pwede mo rin gamitin yon. So, pwede tayong maging creative sa ating pag-share ng gospel. And lastly, we must be prepared to share the gospel with anyone at any time. So, dapat lagi tayong ready, maging handa. Yan. Each person is different and each situation is different. So, iba-iba naman talaga yung sitwasyon ng bawat tao. Marami kasing time. Pwede mong sharean ng mahabang oras. Meron naman talaga nagmamadali. Nakasabay mo lang sa MRT or saan man, sa bus, ganyan. The gospel is the same and Christ is the same, but there are countless ways to share the gospel. We need wisdom, how to share, and wisdom, how to respond to anyone. Pray for wisdom as you speak so that you will know how to respond each person's unique needs. So, kailangan talaga natin ng prayer kasi iba-iba naman yung needs ng mga tao. So, kailangan natin ng wisdom. At sabi nga sa 1 Peter 3:15, which is, alam natin to, no? But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you, to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Kasi, pag walang gentleness, gusto mo talagang i-share, pero parang ang way is, parang nakikipagdebate ka sa kanya, walang gentleness, walang respect dun sa kung ano man yung paniniwala niya. Baka instead na, nanalo ka sa debate, pero na-lose mo naman yung soul ng tao na yon. Madala mo sana sa ating Panginoon. Kasi, ang gusto mo ipakita mo is magaling ka. Gusto mo manalo sa debate. So, dapat, with gentleness yung ating pag-share. So, importante maging ready tayo. And, today, makakarinig tayo ng isang testimony kung paano naging useful sa kanya yung trainings, yung pagpa-practice, ganyan. Ayan, at yung prayer. Tawagin natin si Brother Jimwell Songkayawon para sa ating testimony. Before natin puntahan yung ating application. Hello po. Good afternoon po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Jimwell. Nais ko lang po sanang i-share sa inyo ang aking personal testimony at experience sa pag-share ng gospel or good news gamit ang God's Law and God's Son. I received Jesus as my personal Savior and Lord noong last May 27, 2023 at nagpa-water baptize noong May 31, 2024. Noong una po, ay grabe yung naging struggle ko kung paano mag-share ng gospel sapagkat bago pa lang po kasi ako at hindi pa rooted sa salita ng Panginoon. Pero, praise God, dahil ginamit niya bilang instrumento ang aking SG leader na siyang nagturo sa akin kung ano yung pattern at kung paano mag-share ng gospel. Ang ginawa niya na paraan ay tuwing bago kayo magsimula ng aming SG, ay magpa-practice muna kami ng God's Law and God's Son. Ang ginagawa po namin ay ako po yung mag-share at kunwari, siya po yung sinishiran ko. Actually po, kaya gusto ko po talagang gawin yon ay dahil gusto ko po talagang maibahagi ito sa aking pamilya
sa nalalapit ko po na bakasyon noon. Kaya paulit-ulit po talaga namin pinapractice ang God's Law and God's Son hanggang sa medyo nagiging confident na po ako sa pag-share. At ayun na nga po, isang araw, biglang nag-message yung isa naming ka-SG at sinabing may kasamaan daw siya na willing makinig at mashiran. Kaya nag-message ka agad ako sa aking SG leader, sabi ko, "Bye, may bago daw kasama yung isa nating ka-SG." Nabigla ako at kinabahan dahil sa naging mabilis niyang pag-reply. "Ayos, bye, praise God. Ikaw ang mag-share mamaya." At mabilis din po akong nakareply, sabi ko, "Di ko pa kaya, bye. Di pa ako handa, magikinig na lang muna ako." Buti na lang, pumayag naman siya at sumang-ayon sa aking desisyon. Pero, habang nag-iisip ako at na-realize ko na kung hindi ko sisimulan ngayon, kailan pa kaya? Kaya, kahit kinakabahan ako, nag-message ako ulit sa kanya at sabi ko, "Nabay ako na mag-share. Subukan ko, total nandoon ka naman. At kung may tanong na di ko kayang masagot, ay nandyan ka naman para sagutin." At sa tulong ng dasal, panalangin, paghingi ng guidance, strength, courage, knowledge and wisdom sa Panginoon, ay nagawa ko po ang aking kauna-unahang pag-share ng kanyang mabuting balita. And praise God po, at tinanggap naman ng bagong kapatid ng ating Panginoong Hesus. At ito na po, dumating na po ang aking pinakahihintay na bakasyon sa pag-uwi sa Pinas. Halong pagkadismaya, panghihinayang, discouragement sa sarili, ito po ang aking naramdaman dahil nung sinubukan ko po na silang shiran ay agad nilang sinabi sa akin na respetuhin mo na lang ang aming paniniwala at respetuhin din namin ang inyong pinaniniwalaan. Para po akong binagsakan ng langit at lupa. Hindi ko po ina-expect na ganon kasakit na ma-reject ng sarili mong pamilya, lalong-lalo na kung ang sinishare mo ay ang salita ng Panginoon. Kasi iba po yung ina-expect ko po na outcome, tapos ganon po ang nangyari. Feeling ko ron ay parang nasayang yung lahat ng pinaktis namin sa pag-share ng gospel. Pero, I know, in God's perfect time, hindi man ngayon, hindi man bukas or sa makalawa, makakakilala din ang mahal kong pamilya sa ating mahal na Panginoong Hesus. Masaya pa rin po ako kahit papaano dahil salamat sa Panginoon at naging testimony din sa kanila yung buhay ko kung papaano ako unti-unting binago ng ating Panginoon. At nung nakabalik na po ako dito ulit sa Bahrain at nagkaroon ako ulit ng chance na makapag-share at medyo mas confident na po ako ngayon. But this time, mas challenging kasi wala na po akong kasama mag-share kasi hindi na ako sinamahan ng aking SG leader. Pero again, dahil sa tulong ng sangkatutak na dasal at paghingi ng guidance in our Heavenly Father bago mag-share, praise God. Naging smooth po ang aking pag-share ng gospel at salita ng Panginoon. Again, praise God po. At tinanggap naman ng bagong kapatid ng buong puso ang ating mahal na Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang natutunan ko po sa lahat ng iyon ay if you have the opportunity to share, don't hesitate to do it. Dahil kasi alam naman natin or lagi nating isipin na it is only for God's glory. And lastly, nais ko pong i-share itong isa sa paborito kong verse sa Acts chapter 20 verse 24. However, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. Maraming salamat po sa Diyos pong kapurihan. God bless. Amen. Praise God, no? Nakakatuwa ang ating kapatid na si Brother Jimwell. Nung nagsisimula din siya rin ang nag-approach. Gusto niya maging usher. So, di ba? Ang bilis ng growth ng ating kapatid dito. At yun nga, ano yung mga sinabi niya? Sangkatutak na dasal at panalangin. Doon ang simula niya. Nagpa-practice. At yung buhay na mayroon siya, nakita ng kanyang pamilya, yung kanyang walkie. And of course, yung training, doon na araw-araw na nagpa-practice, yung naging confident siya sa pag-share ng gospel. Kaya niyo rin ba yun? Parang hindi. Ayaw nyo, no? So, praise God. At alam ko, ang Panginoon din ang magtatanim, magbibigay sa inyo ng desire para mag-share tayo ng gospel sa ating Jerusalem.
Jerusalem muna, then pupunta tayo sa Judea and Samaria. So in application, 3 bagay lang naman. Ayun, application. Una, we must watch prayerfully. So sa ating pananalangin, maging vigilant tayo, maging alert, at maging watchful tayo pagdating sa mga bagay, sa mga tao sa ating paligid. Para alam natin, ito, kailangan yata ng gospel, sasharean ko to. Maging mapagmatsyag tayo. We must watch prayerfully. And then, we must walk wisely. Yung ating buhay, dapat ay naayon sa kung ano yung ating sinasabi. And walk wisely. And lastly, we must witness graciously. So, and witness graciously. Ito yung ating dapat gawin. Bantayan na natin ang ating buhay, maging mainam tayong patotoo. Kasi maaari na yung Bible na translation na nakikita ng ating tao sa paligid ay yung buhay natin. So, anong translation kaya ang meron kayo? Ayan. So, anong Bible translation ang nakikita niya sa ating bawat isa? So, let us witness graciously. So, and in conclusion, Colossians 4, chapter 4, verses 2 to 6 calls us to live as intentional witnesses of Christ in our words and actions. So, dapat maging intentional tayo sa pag-share ng gospel. Paul urges us to be steadfast in prayer, always thankful, and to pray with an awareness of the opportunities God places before us to share the gospel. So, lagi nating tingnan yung opportunity. So, wag nating palalampasin. Okay? Dapat maging discerning tayo pagdating sa bagay na yon. In our conversations with others, we are to speak with grace, seasoned with salt, so that our words may be both truthful and inviting, filled with wisdom and love. So, importante na maingat tayo sa ating pananalita, sa ating pamumuhay, and of course, sa ating pananalangin. So, lagi tayong maging mapanalanginin. So, yun lang po. At kung mayroon kayong SG this week, ito yung questions natin. Let us pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, sa wisdom, Panginoon, na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin, especially po sa akin, Lord. Salamat, Panginoon, na kayo po ang nagbigay nito at nawa naunawaan po ng bawat isa ang mensahe na ibinigay mo po sa amin at maipamuhay po namin ito, O God, makapagbahagi kami ng magandang balita, ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao na nasa aming paligid, Panginoon God, sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga trabaho, Panginoon O God, at sa mga tao, Panginoon, na mga nangangailangan, O God. Gamitin mo po kami, Panginoon, na yung mga kasangkapan, Panginoon O God, at patawarin mo po kami, Panginoon, kung nanineglect namin, Panginoon, ang gawain na ito, O God. Kung hindi kami nagiging bold, hindi kami nagnanais na mag-share ng gospel, O God. At tulungan mo po kami, Panginoon, sa pamamagitan po ng mga trainings, ng mga pag-aaral, Lord, na maging confident kami, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong salita, O God. Maraming salamat, O God. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless po sa ating lahat.